Mga kabayan, matapos batikusin ng publiko itong si Speaker Martin Romualdez kaugnay sa kanyang isinusulong na People's Initiative para sa Charter Change, tila dumarami pa ang mga nagiging kaaway ng Speaker, kung saan ay binanata na rin siya ni Senator Bato de la Rosa at itinurong siya ang mastermind sa pangangalap ng pirma sa ating mga kababayan kapalit ng pera. Sa isang interview, isiniwalat ni de la Rosa na ipinagtapat sa kanya ng ilang kongresista na nautusan lang sila ni Speaker Romualdez. Boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pangsariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi iniisip yung bayan. Bakit mo tagalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? So, para pag self-serving. Dahil dito, tinanong ng isang media itong si Romualdez at sinabing wala siyang alam sa sinasabi ni Bato. That's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. Maliban kay Senator Bato, isa rin si Senator Joel Villanueva na nagalit sa Kamara at nanawagan siya sa ating mga kababayan na huwag matakot at magsalita para bawiin ang kanilang pirma at ilantad sa publiko ang mga taong nasa likod nito para pilitin at budulin sila kapalit ng maliit na halaga. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Agad naman itong sinuportahan ni Senator Bato at sinabing lumantad kayo at huwag matakot dahil pinagsasamantalahan aniya ang kahinaan ng ating mga kababayan dahil lang sa pansariling kapakanan ng ilang nasa posisyon sa gobyerno. Ginoong Pangulo, nais ko mong susugan ang pananawagan ng ating majority leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niluko, pinilit maging yung mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong i-amyenda sa konstitusyon. Lumantad kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang inyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na walang alam itong si Speaker Romualdez sa pagpapakalat ng pirma ng kanya mga tauhan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagsiwalat na may kumpas umano si House Speaker Martin Romualdez sa pagsusulong ng People's Initiative sa Charter Change o pag-amyenda sa batas. Yan daw ang ikinuwento kay de la Rosa ng ilang kongresista. Boss, pasensya ka na, just following orders lang kami. May orders yung aming speaker. So, sunod lang kami sa order. Pabor naman daw ang senador sa Chacha kung economic provisions lang ang babaguhin. Pero tutol siya kung hahaluan na ng politika. Hindi ko man nila lahat, pero marami kasi pumasok sa gobyerno para sa pangsariling kapakanan. Hindi yung kapakanan ng bayan. That's the brutal truth about it. Hindi iniisip yung bayan. Bakit mo tagalin yung term limits kung hindi sarili mong iniisip mo? Di ba? So, para pag self-serving. Tinapla naman niya ni House Speaker Romualdez. That's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. And it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. Matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino.
Kabilang din sa kanyang mensahe ang unity o pagiging isa ng Senado at Kamara. Ngayong hapon, nagkaroon ng pulong ang mga senador kaugnay sa charter change. Present dyan si Senate President Mig Zubiri na nagsabing ang Senado ang mangunguna sa diskusyon ng Chacha alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago yan, nanawagan si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga naloko ng pinapipirmahang People's Initiative na naghahangad na magkasamang bumoto sa Chacha ang Senado at Kamara. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Dagdag pa ni Villanueva, karapatan namang maglunsad ng People's Initiative pero ibang usapan na kung may panunuhol na nangyayari. Ito po ang isa sa purposes ng People's Initiative as envisioned by the framers of the 1987 Constitution. Pinahahalagahan po ng saligang batas ang gampanin ng mamamayan na siguruhin na patuloy na lalamanin ng mga pahina nito ang kanilang mga interes at kapakanan. After all government authority emanates from the people. However, if the people are being misled, deceived, and coerced to sign a piece of document proposing to amend the Constitution for a certain amount of money, then the initiative is invalidated. Worse, its intentions are tarnished. The sacredness of initiative is stained by selfish motives. Ang pinagtataka po natin ngayon, bakit tila umiikot na so-called People's Initiative ay isang politician's initiative? Pareho pa rin silang PI, Mr. President. This is an insult and outright affront to the space duly afforded to us by the Constitution. A space intended to accommodate our people's capacity to introduce reforms. Nakakapanlumong isipin kung paano sinamantala ang kahirapan sa buhay ng mga mamamayan para lamang sa sariling kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Ginoong Pangulo, nais ko pong susugan ang pananawagan ng ating Majority Leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niluko, pinilit maging yung mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong i-amyenda sa konstitusyon. Lumantad kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang inyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Lagi bukas ang bulwagan ng Senado at handang pangalagaan ang sinumang nais pagsiwalat ng katotohanan at nagmamahal sa ating bayan. Sa isyu naman ng isinusulong na People's Initiative para sa pag-amyenda sa konstitusyon, ipinaubayan na niya sa Commission on Elections ang pagtuklas kung talagang lehitimo at ginawa sa malinis na paraan ang pagpapapirma. Ayon kay Pangulong Marcos, kung nagkaroon man ng bayaran kapalit ng lagda, dapat itong ipawalang bisa ng COMELEC. We'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Batay na rin anya sa kanyang pagtatanong, wala naman nangyayaring signature buying para sa naturang kampanya. Pagkaalam ko, wala naman ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin, sabi ko, tinanong ko sa lahat sa ating legislature, totoo ba yan? Sabi. Samantala, nagpaliwanag naman ng Pangulo tungkol sa panunood niya ng concert ng isang international band noong Biyernes. Ayon kay PBBM, mahilig talaga siya sa musika kaya hindi niya pinalagpas na mapanood ang grupo. Siguro by now, alam niyo, music lover talaga ako. I have been for a long time. I studied music for many years. And to have somebody like Coldplay come, you can't, unmissable dapat yun. You cannot miss.
Ilang netizen ang pumuna sa pagpunta ng Pangulo sa concert gamit ang presidential helicopter. Idinipensa na rin ito ng Presidential Security Group at sinabing ito ay para na rin sa seguridad ng Pangulo.